Hello mga Kerbals! Another day, another cake. Kamusta na kayo? For today's video, gagawa tayo ulit ng mini 2-tier cake. And this time, papakita ko naman ang pagmumukha ko para naman kahit papano makita nyo kung paano ako talaga gumagawa ng cake. O diba, ayan, pa-smile-smile pa. Tapos minsan seryoso, minsan smile-smile. Hindi nyo pa nga nakikita yung mga times na sumasayaw-sayaw ako kasi alam kong may camera nakatapat sa akin. Shy type ako eh. Pero to suggestion talaga ito ng asawa ko. Napakita ko daw yung maganda ko daw na pagmumukha sa video para daw maraming manood. Ay naku, baka maumay pa kayo lalo dito. Sana wag naman. Madalang lang naman ito kaya pagbigyan nyo na ako. Nag-ayos talaga ako dyan kahit di naman halata. Anyway, ang theme ng cake na ito is Peppa Pig theme. And ang flavor niya is chocolate moist with chocolate filling, ang ating bestseller. Medyo nahihirapan pa nga ako na mag-isip ng paraan kung paano ko mailalagay yung mga toppers na similar kahit papano dun sa inspiration na sinend ni customer. Kasi yung mga toppers, although printed toppers sila, hindi siya glossy, matte type siya. Eh meron mga part doon na parang may ribbon na matte, medyo mahirap talagang maghanap. As in, wala talaga akong nahanap. So, nung una naisip ko is bumili na lang ako ng mga construction papers or nakalimutan ko yung term eh. Para siyang construction paper pero mas makapal na version na similar yung color doon sa sinend sa akin. Kaso, after kong mabili, nung gagawin ko na sana, nung gugupitin ko na sila para gayahin yung mga shapes and images, napansin ko na yung ibang colors is masyadong malayo talaga doon sa sinend sa atin ni customer. Ayoko naman ng ganon kasi ang gusto ko as much as possible, kahit hindi mo 100% na magaya, is kahit papano similar. Kasi may mga customers na masaselan sa colors. And actually ako rin, maselan din talaga ako sa kulay kasi gusto ko talaga parehas. Kasi ang palaging nasa isip ko, ang unang-unang talagang mapapansin at kikilatisin ng customers is yung itsura ng cake. Kasi nga, kaya nga sila nag-send ng design na gusto nila, diba? Kasi gusto nila, ganun din yung marireceive nila. Last na yung taste. Syempre, parehas na importante yan. Kaya dapat, hindi lang tayo nagfo-focus sa, okay lang yan, pwede na yan, masarap naman. Mas maganda yung, ay, ang ganda naman ng cake, tapos masarap pa, diba? Ay, kung napansin niyo, aside dun sa 4 na Zagu straw, naglagay din ako ng 4 na barbecue stick and pinukpok ko siya. Kaya ako siya pinukpok kasi para tumagos siya sa ilalim ng board kasi ibabiyahe pa itong cake na ito para sigurado na kahit na mini 2-tier lang is hindi siya magsaslide sa cake board. And nadala na rin kasi ako, kung naaalala ninyo, yung halal wedding cake na ginawa ko, diba? Kahit na super secured na siya, hindi nakatusok yung dowel or sticks dun sa pinaka-cake board, dumulas pa rin yung cake. Kaya magsimula nung na-experience ko yun, ganito na ako talaga mag-stock ng mga multi-tiered. Actually, hindi lang ng mga multi-tiered, basta any customized cakes na alam kong ibabiyahe. And meron na rin pala nakapagtanong sa akin na bakit dito sa mga mini 2-tier cake ko, yung cake board ng top tier is same size doon sa bottom tier natin. Actually, aside sa nahihirapan ako na mag-icing ng top tier na cake, kapag kakasize niya yung cake board, kasi bento size lang yan size 4, is hindi ako kampante na wala siyang security. Kasi para sa akin, ganyan yung secured na kapantay nung cake board yung pinakailalim. Ang tanong dyan is, paano kapag i-slice yung cake, lalo na kapag yung baba mo na yung i-slice nila? Baka matamaan daw yung cake board or akala nila matigas kasi cake board yung na-slice nila. Syempre, dapat aware si customer dyan. Meron akong template or image talaga na makikita ni customer kung ano yung itsura nung cake sa loob. Although para lang siyang drawing na meron siyang cake board sa gitna. And madalas sinasabi ko din na mano-mano sa kanila na almost the same size yung, same size talaga yung cake board sa gitna doon sa baba na cake. Kaya kung i-slice nila yung bottom tier, slice nila lang ng parang mga 1 to 2 inches away sa gitna. May slice naman nila yan. Syempre, kutsilyo yung gagamitin nila. And sa dinami-dami ng na-release kong cake na ganito ang setup, wala naman nagreklamo. Basta dapat lang setting of expectation and maliwanag na ina-explain sa customer kung paano ang
stocking ng cake natin para naman hindi sila magtaka. Ganon din yung setup ko sa mga wedding cakes and explain ko din sa kanila. Pero kapag ka mga ibang sizes, yung mga larger ones na, yung mga top tier natin like 6 inches or 5 inches pataas, ayan, ka-size na nila yung cake board. Dito lang talaga sa mini 2-tier cakes. Grabe din pala ang kwento ng cake na ito dahil every time na nagbubook ako ng orders, talagang minimake sure ko na tama yung information or details na sinesend sa atin ni customer, especially yung date, yung flavor, kasi napaka-importante niyan, at yung sizes. Kaya aside sa order form is nagsasend ako ng order summary or yung pinaka-resibo nila para mabasa nila and reviewin nila kung tama ba ang pagkakaintindi ko sa order nila. And this time, itong order na ito, maling date pala ang naibook ni customer. Pagkasend ko ng picture ng cake, kasi ganun talaga ako, nagsasend ako ng picture ng cake, ang unang reply ni customer, hala, bukas pa yan, sabi niya sa akin. Nagulat ako, so bago ako nag-reply sa kanya, dinouble check ko muna yung conversation namin, and ayun nga, tama naman yung date na ginawa ko yung cake kasi yun yung nakalagay. So, in-screenshot ko, tapos sinabi ko sa kanya na, ma'am, ganito po kasi yung date na sinend nyo sa akin, kaya ganitong araw ko pong ginawa. Habang tinatype ko na pwede naman siyang magstay muna sa akin yung cake, and then bukas na lang i-deliver, sinend na lang sa akin ni customer, tinanong niya sa akin kung okay lang naman daw ba na i-store nila sa fridge muna nila, and hindi naman masisira or wala namang masamang mangyayari kung kinabukasan pa nila i-display. Sabi ko okay lang naman kasi ibobox naman yung cake, and then binigyan ko na lang siya ng instruction kung paano may make sure na hindi magmo-moist, lalo na printed toppers ito. So, ayun na nga, mabait naman si ma'am. Syempre, nag-sorry din siya. Pero okay lang naman din, naiintindihan din naman natin sila dahil kahit kung tayo, busy tayo, syempre, sila, busy rin sila. And repeat customer na rin natin to pala. Nakapag-order na siya sa atin before. Kaya medyo, ayun, nagkakaintindihan naman kami ni customer. So, ayun, din-deliver pa rin namin yung cake ngayong araw na ito. And then, kinabukasan nila, nilabas yung cake dahil kinabukasan pa yung birthday ni Baby Sofia. And ayun na nga, balik tayo dun sa paper materials. Diba sabi ko kanina, matte dapat ang design or toppers kasi yun yung nasa inspo natin. So, ang ginawa ko, bumili na lang ako ng matte na paper material, and then doon ko pinrint yung mga toppers natin. At least yung colors mismo dun sa inspiration is nagaya natin dahil yung ink ng printer na lang yung ginamit natin kaysa sa yung colored na paper materials. Anyway, ito na ang ating final result. O diba, ang shala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!